So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, bukod nga po kay digong mga kababayan, isa rin po sa mainit na pinag-uusapan ngayon itong si Pacquiao. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, ito mga kababayan, medyo nababatrip lang talaga ako na may mga senador pa po talaga sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, pag-usapan ngayon natin kung sino-sino ba yung mga senador na posibleng pumuprotekta kay Kibuloy. Kasi alam naman po natin na dyan po sa Senate, si Risa Hontiveros lang po talaga yung masigasig. Sa Senate. Well, sa Congress, mukhang wala na. Sobrang konti na lang ng pumuprotekta kay Kibuloy sa Congress. Pero sa Senate po, una dito, si Robin Padilla at saka si Francis Tolentino. Okay. So, sabi ni Robin Padilla dito, no, nakuha ko tong code card na to, no, actually, sinabi naman nila to talaga. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ang sabi ni Robin Padilla, na alam naman po natin tanga, ang sabi ni Robin Padilla, kung pagpipilitan ng Senado o House of Representatives, ang sinasabing pag-issue ng subpoena at warrant, malaking gulo ito. So, bakit magiging malaking gulo yan? Ayun ang una kong tanong dito. So, ang sabi pa dito, kakatuwa yung impact, no? Sabi ng impact, convicted for illegal possession of firearms and ammunition February 24, 2024. And then, sabi naman po ni Francis Tolentino, okay, igalang po natin ang karapatan ni Pastor. Ayan naman sinasabi naman po ni Francis Tolentino. So, ngayon mga kababayan, sigurado na itong dalawang senador na to, puprotekta ito kay Kibuloy. So regarding po dyan sa mga statement na yan ni Tolentino tsaka ni Robin Padilla, may mga ibang senador pa dito na talaga pumuprotekta kay Kibuloy. So bago tayo mag-continue, panoorin muna natin yung sagot nila JJ Suarez. Dito nga po sa sinabi ni Robin Padilla tsaka ni Francis Tolentino. Sige. Actually maganda yung sagot ni JJ ni JJ Suarez eh. Sige. Senators Robin Padilla and Francis Tolentino have this opinion po na dapat kasuhan na lang po sa korte si Pastor. Kasi according to them, Pastor also has his rights as the accused. Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung talakayan po doon. Anybody can answer po. Ako po bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises, it is very important for Pastor Kibuloy to attend the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging head noong SMNI, ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin, ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po, gusto lang naman natin mabigyan ng linaw kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to show up here in Congress. You were invited. So para po sa amin, yun po, prerogative din po natin ito, mandato naman din po natin ito na pwede po tayong mag-imbita ng resource persons para lang po mabigyan linaw yung ating mga legislation. So may I add, no? Yes, ma'am. I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Ino D. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarezug, si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatayong may-ari ng Suarezug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kaso lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is with the right knowledge and information to discuss and to explain the needs and the requirements of the Committee on Franchise. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla at Tolentino po. Ni Senator Tolentino,
hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng committee ng franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng committee ng franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. So bakit natin kailangan dalhin sa korte? Ang issue na po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinumpina po siya, para may paliwanag niya po yung problema ng Suarez ugat ng SMNI sa mababang kapulungan. Thank you very much. Ayan na, so siguro alam naman natin kung ano yung issue ng SMNI diyan po sa Congress. So ang pinag-uusapan kasi dito sa Congress is yung franchise. So kasi mga kababayan, ito no, minsan kasi nanonood ako ng SMNI minsan eh. So ngayon tinanggal na nila to eh. Pero dati kapag si Admar nagsasalita, di ba? Nakikita ko to kay Admar dati eh. Ewan ko lang kung napansin niyo press 1 sa nakapansin nito Dati, si Admar, pag nagsasalita yun sa SMNI, bago magtapos yung programa, so maraming salamat sa aming pinakamamahal na Pastor Apollo Kibuloy na tagapangasiwa, tagapamahala ng SMNI. Di ba naririnig niyo yun dati, di ba, kay Admar? Di ba, tagapangasiwa. Marami siyang word na binabanggit, tagapangasiwa, tagapamahala. Basta maraming di ba, nakita ko si Kunichiwa, si Limuel. O sinasabi nila yan eh. O so ano ba ibig sabihin ng tagapangasiwa? Tagapamahala? O di nagmamay-ari? O tapos nung nagkaroon ng hearing sa Congress about nga doon sa franchise nila dahil sa kagagawan nga ni Ka Eric, ngayon hindi na nila sinasabi yon. Tinigil na nila yon. At doon din po sa pinaka-hearing din po ng Congress, sinasabi nila na si Kibuloy lang daw po ay black timer. Ini-invite lang daw po para magsalita. So ito po yung mga question. 'Di ba? Ito yung mga question na kailangan sagutin ni Kibuloy. Oh. So bakit makakaroon ng kasuhan? Ayun ang talagang hindi ko maintindihan. 'Di ba? So lumalabas talaga dito mga kababayan na talagang tagapagtanggol talaga ng mga senador si Kibuloy. So bukod nga po diyan kay Robin Padilla at saka kay pangalan nito, kay Robin Padilla at saka kay Tolentino, syempre andyan po si Amy Marcos na hindi rin po agree sa subpoena. Ito nabalita ito ng February 16. Okay? Senator Amy Marcos had thumbed down the plan of some of her Senate colleagues to issue a subpoena order against religious leader and alleged sex offender Apollo Kibuloy. So ayaw din po ni Amy Marcos. At bukod nga po dyan kay Amy Marcos, meron pa. Ito pa. Yan no? Yung magtotropa na yan. Si Bato at saka si Bongo. Di ba? Sila rin. Oh. So, paano yan? So malinaw mga kababayan, kapag nagkaroon kasi ng subpoena at hindi umatin si Kibuloy, pwede na siyang ipahuli for contempt. Na ito rin po kasi is trabaho din po ng Congress. So bukod nga po dyan sa mga yan, ito na-content ko na rin ito nung isang araw. Meron pa dito. So alam naman po natin na yung may hawak po ng committee ng Women's Protection dyan po sa Senate ay si Rizon Teberos. Na siya rin po yung gumagawa rin po ng legislative hearing regarding po kay Kibuloy. Pero nakakapagtaka lang din kasi dito mga kababayan, diyan po sa committee po na yan ni Rizon Teberos, si Rizon Teberos lang po yung nakikita nating aktibo. Itong mga to, yan sila Nancy Binay, si Pia Cayetano, si Cynthia Villar, si Grace po, si Amy Marcos, si Robin Padilla pumunta pero kumapit kay Kibuloy, si Rapi Tulfo, si Bongo, si JB Ejercito, tsaka si Mark Villar. So, asan tong mga to? Bakit palaging si Rizon Teberos lang yung nakikita natin? So ito po yung mga question. Kasi mga kababayan, para sa akin, napaka-importante nito. Kasi dito na natin makikita yung pagiging double standard po ng mga senador natin. Na kung dati, kay Senior Aguila, sobrang aktibo nila. Kita mo nga mga kababayan, di ba? Yung kay Senior Aguila, di ba, si committee rin ni Rizon Teberos din po yung yung may hawak nun eh.
At wala naman po dyan yung pangalan ni Bato de la Rosa. Pero si Bato de la Rosa, pumunta pa talaga doon sa bundok. Naging aktibo po si Bato de la Rosa po dyan, kay Senior Aguila. Pumunta pa talaga doon sa bundok para imbestigahan si Senior Aguila. Eh, itong kay Kibuloy, mas malaking issue po ito kumpara po dito kay Senior Aguila. Pero bakit hindi natin makita si Bato? Di ba? Ayan yung mga question natin dito mga ka-Streetwise. So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit? Bakit ganon? Oh, asan to mga senador na to? Di ba? Kailangan pa nila ang boto ng mga KOJ members. Malamang. Kasi 4 million din yan. So, hindi, ito lang no. Ilan ba yung kayang ibigay na boto ng KOJ members? KOJC, no? Ilan ba? Kasi ang pagkakaalam po natin, yung member po ni Kibuloy, 6 million. Diba? 6 million po yung member ni Kibuloy sa buong mundo. Yung 2 million nasa ibang bansa. Yung 4 million andito sa Pilipinas. So, dyan po sa 4 million na member ni Kibuloy, ilan po dyan yung botante? Kasi may mga bata ring mga members yan. Siguro makakakuha sila ng boto kay Kibuloy mga 2 million. Which is malaki din. Sa totoo lang. 'Di ba? Oh, tama kasi kay Senior Aguila, ilan lang ba members ni Senior Aguila? 1,000 lang, hindi umaabot ng milyon. Kaya ang dali nilang kuyugin. 'Di ba? Kasi kunwari si Senior Aguila, ilan lang members niyan? Wala pa atang 10,000. Hindi nakalimutan ko lang kung ilan, no? Mga 50,000, 'di ba? Parang ganoon. So, 1,000 lang yan. So, hindi siya masakit kung itong mga member ni Senior Aguila hindi bumoto sa kanila. Pero ito kay Kibuloy, masasaktan talaga sila, especially mga re-electionist yung karamihan sa kanila. So, yan. So, ngayon, markahan na ngayon natin to. Si Robin, si Tolentino, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Bongo, pati itong mga member po ng committee na dapat trabaho po nila yan na umattend po ng hearing dyan po sa committee na yan ni Rizon Teberson nga lang wala sila. Pati yung mga yan, no? Kita nyo si Bongo pala nandyan, no? Pero hindi pumupunta, di ba? O, yun. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 660 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ulit, dyan po sa Team Replays. So, anong masabi nyo nga po dito na ngayon po ay dumalabas na po talaga yung mga senador na talagang sumusuporta kay Kibuloy. Kayo ba, naniniwala pa rin ba kayo kay Kibuloy? Ewan ko lang, no? So, yun. So, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So, thank you po sa inyong mga kababayan.